Regalo ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dapat malinaw sa atin yun, na ang pagpunta sa langit, hindi pinagsisikapan. Nakikinig ba? Diba? Ang pagpunta sa langit, tanggapin mo kung ano yung kaloob ng Diyos para ikaw ay mapunta sa langit. Mga kapatid ko, Diyos ang nagbigay ng access. Amen po ba? Diyos ang nag-initiate. Walang ginawa ang tao kasi alam ng Diyos, mga kapatid makinig kayo, alam ng Diyos na hindi natin kaya. Amen po ba? Anong ginawa Alam niya? ng Diyos na ang mga makasalanan walang kakayahan. Tayo po, mga makasalanan, Sabi nga ng Bible, anong tawag kanina sa atin? Makasalanan. Tayo ay, tita? Pag nahiwalay sa Diyos, anong tawag? Makasalanan, Tama, patay. Ulit, pag nahiwalay sa Diyos, anong tawag, tita? Patay. Alam ng Diyos, mga patay tayo. Diba? Paano ang Diyos aasa sa ating mabuting gawa kung yung mga inuutusan niya na gumawa ng mabuti ay mga patay? Amen po ba? Patay eh. So mga kapatid, naintindihan niyo po yung doktrina ng kaligtasan, di ba? Tita, hindi natin pwedeng sabihin na magpakabuti ka para mapunta ka sa langit. Mahihirapan ang tao, tama ba? Ang kailangan ng tao, sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kasi mga kapatid, yun ang paraan ng Diyos, hindi natin paraan yun. Yun po'y utos, yun po'y mandato ng Diyos sa atin. Amen po ba? No? Na kung saan ang sabi ng Bible, hindi manggagaling sa sarili natin. Kaya lang, eto, makinig kayo mga kapatid, Kaya lang ang itinuturo ng mga relihiyon, tama ho ba, sa panahon natin, noon magpahanggang ngayon, ay para daw ang tao mapunta sa langit, para tayo ay magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga sinasabi, magpakabuti tayo, magpakabait tayo, gawin natin yung pinakamabuti na alam natin, Gawin natin to, Kailangan gawin natin, magpakamoral tayo. Mga kapatid, magpahanggang ngayon hindi kaya ng tao. Tama ba? Bigyan ko lang kayo ng idea. Yung bang pagpatay at pagnanakaw, tita, tumigil po ba? Hindi. Tama, Di ba tita sa eskwelahan may itinuturo sa mga estudyante? Nakikinig po ba? Ano yung subject sa mga estudyante, tita, na tinuturo paano magpakabuti? Anong subject yun? Sige, alam niyo po yun. Values. Opo, values. Tama ate, Values, GMRC. O may tanong ako. Lahat ba ng mga politiko, tita, dumaan ba sa JMRC? Lahat, oo. Di ba lahat? Tayong lahat eh. Pero hindi ginagawa. Di ba dumadaan tayo? Tanong ako. Pero tita, bakit pag nakaupo na, sabi ng mga kababayan natin, nagnanakaw na? Hindi yan apply. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, walang effect yung GMRC. Tama ba? Kasi alam nyo kung bakit mga kapatid. Di ba sabi nga ng Bible sa atin, di ba tinuro sa atin, nang ipanganak tayo, meron tayong kakambal. Alam nyo kung ano? Sabihin nyo nga po, kasalanan. Yun mga kapatid, likas sa tao ang kasalanan. Nasa atin kasi. Kaya tita, yung pagpapakabuti na iniisip ng mga tao na ang akala nila ay pwede na yon para maligtas, hindi po. Malabo po yun. Mga kapatid, sabi nyo nga po malabo. Malabo tayong makarating sa langit dahil sa pagpapakabuti natin. Mahirap po yun, Kaya ang sabi ng Bible, kaloob ng Diyos. Ito ngayon ang tanong. Ito ang magandang tanong to. Para alam nyo. Pastor, paano magiging mabuti talaga ang tao? Di ba? Paano ba yon? Ito po, pakinggan nyo Etong mga kapatid yung mabuti na legit. Sabihin nyo nga po legit. Legit. Yan Hindi mo kailangang maging OA sa pagpapakabuti para tanggapin ka lang ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, sapat na ikaw ay nagsisi at sumampalataya. Amen po ba? Kasi mga kapatid, pag nangyari na yon, hello, nakikinig po ba? Yan. Pag nangyari na yon na ikaw ay sumampalataya, may papasok sa'yo. Amen ba ron? Ayan Di ba mga kapatid, sabi natin kanina, ang Diyos at ang tao naghiwalay, tita, dahil sa kasalanan. Pero pag ikaw ay nanalig na sa kanyang anak, anong mangyari tuloy? Yung dating nag-break, anong mangyari, tita? Magkakasunod. Ano ulit? Yun. Yung dating naghiwalay, ano ulit mangyari? Magsasama uli. Amen po ba? So mga kapatid, gano'n yun. Kaya si Kristo napunta sa lupa. Amen po ba? Namatay siya sa krus para sa atin. Tita, di ba? Para tayo ay makabalik sa Diyos. Amen po ba? Para pag tinanggap natin yung kanyang anak, nagsisi kayo ng kasalanan, tayong lahat, at nanalig tayo, sumampalataya tayo kay Jesus. Ikaw at ang Diyos ay muling magkakaroon ng ano, tita? Relasyon. Relasyon ulit. Yun, So ganito yan. Pag nagkaroon ka na uli ng relasyon sa Diyos, dito may papasok sa'yo. Okay, eto, makinig kayo. Ano yung dinadasal ng mga kaibigan natin sa Roman Catholic? In the name of
The Father, the Son, at ano yung pangatlo? The Holy Spirit. Ulitin natin, ano yung Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo po ba pag tinanggap mo si Jesus, tita, may papasok sa'yo. Tama ho ba? May maninirahan, tita. May maninirahan, Sino po yung mananahan. titira? Holy Spirit. Ang Holy Spirit. No? Yan, eto na mga kapatid. No? Pag tumira ng Holy Spirit, pag sinabi natin, Ama, patawarin niyo ako sa aking kasalanan, tinatanggap ko ang inyong anak na aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon susunod ako sa Kanya. Amen. Pag taos puso nating sinabi yon, tita, may papasok. Amen po ba? Sino pa? Holy Ang Spirit. Holy Spirit. Anong gagawin ng Holy Spirit pag nasa iyo na? Isang mag-aano sa atin. Tita, doon na tayo makagagawa ng ano? Kabuti. Tama! Lahat ng mabuti magagawa na natin. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay sumas sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun ang biblikal, no? Tingnan niyo po sabi ng Bible. Makinig kayo mga kapatid, no? Dito sa Efeso, chapter 2, sabi rito, sapagkat kayo ay kanyang gawa, nilalang kayo kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa na siyang dapat nating lakaran. Ibig sabihin po, inihanda na pala tayo ng Diyos para tayo ay makagawa ng mabubuting bagay. Sabihin nyo nga mga kapatid, mabuti. Mabuti. Sabihin nyo nga po, gawang mabuti. Gawang mabuti. Yan, ibig sabihin po, ang gawang mabuti po ay bunga. Nakikinig pa, no? Ito'y resulta ng pananampalataya. Nakikinig mga kapatid, no? Okay, ulitin natin ha. Ang mabuting gawa ay ano po? Resulta ng pananampalataya. Isa pa po, para maganda. Ano po ang mabuting gawa? Resulta ng Pananampalataya. Yun mga kapatid, no? Kaya ang paggawa mo ng mabuti, legit na. Bakit, Pastor? Kasi, sumasampalataya ka sa Diyos eh. Nananalig ka sa Panginoong Kristo. Doon pa lang, ang mabuti ay dadaloy sa'yo. Kaya mga kapatid, no? Baliktad, tama mo ba, no? Di ba anong turo ng mga relihiyon? Gumawa ka ng mabuti. Para maligtas. Para ikaw ay maligtas at para mapunta ka sa langit. Sa Biblia, iba, no? Bunga. Kailangan mo na ikaw ay maligtas. Amen mo ba? No? Kailangan mo na maligtas ka. Pag ligtas ka na, May tsaka ka credit. palang makagagawa ng mabuti. Sarapan ng Okay, Diyos siya. baliktarin natin para matandaan natin. Sa relihiyon, anong turo? Gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay maligtas. Ano sa Bible? Dapat ka munang Sumampalataya. Tama. Dapat ka munang maligtas para makagawa ka ng mabuti. Yun ang nasa Bible. Naintindihan niyo mga kapatid? Malinaw po ba? Okay. Tanong. Ito na. Sige po, pwede po magtanong. Pwede po. Paano ma-born again, Pastor? Paano po? Ma-born again. Paano mababorn again? Relihiyon ba ito? Okay. May mga tao po no na ang tingin po nila sa born again ay relihiyon. Tama ba mga kapatid? Di ba no? Sinasabi nila na born again, born again. Di ba yan yung relihiyon, di ba sekta yan? Well, ito mga kapatid, no, lilinawin ko po sa inyo, no? Para maganda. Alam niyo ho ba na ano man ang relihiyon mo? Nakikinig ba? Ikaw man ay Katoliko, ikaw man ay Baptist, ikaw man ay Methodist. Alam niyo po sa langit, wala naman tayong label. Amen po ba? Alam niyo po sa langit, walang Katoliko, walang Baptist, walang Pentecostal. Alam niyo po kung sino yung mga nasa langit? Yung mga born again. Mga kapatid, no? Yung mga born again, no? Ito tanongin natin, paano ba mababorn again? Maganda po, no? Okay. Pakinggan niyo po na, ano po ibig sabihin ng salitang born again, no? Ito po ang sabi ng Juan 3, no? Ito ang sabi ng Biblia sa atin. Juan 3, okay, ito po, no? Ito sabi, Juan 3, basahin natin yung verse 3, ito ang sabi. Okay, Juan 3, at ito yung sabi sa 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Okay, isang talata po magbabasa ko sa inyo. No? Sabi rito sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak ng Espiritu
ay espiritu. Okay, may tanong, ito yung tanong kanina, no? Ano ba yung kapanganakang muli? Kanina po, di ba may pinag-usapan tayo? Saan tayo galing bilang taong may laman? Saan po tayo galing? Alebo. Bilang tao, tita, nang tayo ay sanggol pa, sino nagluwal sa atin? Mga magulang. Okay, sa magulang, no? Pag sinabing pinanganak tayo sa physical, ibig sabihin galing tayo sa tao. Amen po ba, no? Ito yan. Pag sinabing born again, mga kapatid, no? Ibig sabihin, may ibang nagluwal sa'yo. Amen po ba, no? Hindi na to physical. Hindi physical ang pinag-uusapan, ha? Spiritual. Di ba sabi ni Kristo, pag sinabing born again, ibig sabihin spiritual. Ibig sabihin, sabi ng Bible, Bakit kapag born ikaw again? ay born again, ibig sabihin, pinanganak ka sa espiritu. Sabihin nyo nga po, pinanganak sa espiritu. Bakit pinanganak sa Espiritu? Bakit born again? Bakit nakalagay yung salitang again? No? Kasi, bakit tita? Kasi, Namatay. pinanganak tayo kasi na Sa place. sa physical, no? Yun lang yung kapanganakan na alam natin, no? Mga kapatid do sa physical. Pero bakit nakalagay yung salitang again? Bakit kailangan ipanganak uli? Kasi tita, pag tayo ay physical lang, ano tita? Pag physical lang tayo, at nasa anyo ng kasalanan, nasa kalikasan ng makasalanan, anong mangyayari pag namatay tayo? Hindi makakasalanan. Tama, no? Hindi tayo maliligtas, no? Kaya, ang sabi ng Bible sa atin, kailangan tayo uling ipanganak, saan po? Sa Espiritu. Sa Espiritu. Sabihin nyo nga po, in the Holy Spirit. In the Holy Spirit. Ayan, sabihin nyo nga po ulit siya, in the Holy Spirit. In the Holy Yan. Spirit. O ngayon, eto, ang kapanganakan mga kapatid, eto mahala, sabi ng Bible, ang kapanganakan kasi na muli alam nyo ho ba na hindi ito kayang pagdesisyonan ng tao? Amen po ba? Yung pwede lang tayo magdesisyon ay yung ano tita? Pagsisisi at pananampalataya. Sabihin nyo nga po, pagsisisi, pananampalataya. Pero alam nyo, eto tanong, tita, may tanong na maganda dyan, ano? Mahal, magandang tanong to. Tita, eto tanong. Para maging ano sa atin, no? Maging klaro sa atin. Bakit kapag ang tao ay nakapakinig ng salita ng Diyos? Tama ko ba? Bakit tita may mga sumasampalataya, pero bakit ang iba hindi? Tama ko ba? Di ba magandang tanong, no? Bakit may iba sa atin na kahit nakinig tayo pero baliwala? Pero bakit sa iba, tinablan? No? Pumasok sa puso. Okay, bakit may naniwala kay Jesus, pero bakit marami ding hindi? Mas maraming Di ba hindi. magandang tanong? Dito papasok yung salitang born again, tita. Kasi, pag sinabi natin born again, ibig sabihin po, may nanganak sa'yo. Amen po ba? No? Alam niyo po ba nung ipanganak tayo? Ito may tanong ako. Nang ang bata na sa loob ng nanay, may nakikita ba? May tanong ako. Wala. Wala. Okay. Pag niluwal na ng nanay, eto na. Yung mata ng bata, ano po mga kapatid? Unti-unting ano? Mumulan. Tama. At ano tita? Ano na yung makikita niya? Liwanag. Tama. Kung ano yung nasa labas ng tiyan. Tama ko ba, no? Alam niyo po, ganun din kapag pinanganak tayo ng Diyos, no? Pag tayo po ay na-born again, tita, binubuksan ng Diyos yung paningin natin. Amen po ba? Para makita natin, nakikinig po, yung kagandahan ni Jesus. Amen po ba? No? Pag na-born again tayo kasi, nakikita mo yung mga bagay na espiritual. Amen po ba? Naiintindihan mo. Kaya tita, pag na-born again ng tao, no, pag kumilos ang Diyos sa isang tao na born again siya, ang nangyayari po, ang tao ay natututong, ano tita, magsisi at sumampalataya. Ibig sabihin po, ang born again, ang ibig sabihin po nun, nakikinig mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ng born again, kumilos ang Diyos sa'yo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen po ba? Pinanganak ka ng Diyos. Dahil dyan, binuksan ng Diyos ang iyong paningin. Tita, no? Nakita mo ngayon na kailangan mong bumalik. Kailangan mong mag-decide ng tama. Amen po ba? Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. No? Kapag ang isang tao na born again, alam niyo kung ano? Hahanapin mo yung bubuhay sa'yo. No? Yung buhay na spiritual hahanapin mo. O isang example magbibigay ako ng metaphor. Ang sanggol, pag na born again, ano yung kailangan niya para maging malusog? Sige mga kapatid. Vitamins, Yung baby pagkain. na bagong panganak, anong kailangan tita para maging malusog? Gatas. Okay. Pag niluwal ka ng Diyos, pag inilabas ka na ng Diyos sa kanyang sinapupunan, may tanong ako, ano yung ipapakain ng Diyos sa'yo? Salita ng Ano yung ipapakain? Word of God. Tama. Ang mga born again, hahanapin nila to. Ito yung gatas. Ito yung pagkain ng sanggol. Amen po ba? Sa espiritual diba? Ang sanggol para lumaki. Tama ba?
para lumago. Ganon din po tayo. Pag na-born again tayo, pinanganak na muli, anong mangyari, tita? Papakainin tayo ng Diyos ng kanyang salita. Pag habang lumalaki ka, anong mangyari po? Tita, tama, no? Lalong Nagkikita yung banal, sakdal, nagkikita yung malalim sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang salitang born again, ibig sabihin po, pinanganak sa Espiritu. Pinanganak ka ng Holy Spirit. No, mga kapatid, no? Holy Spirit, iniluwal ka ng Diyos. No, kaya nagiging kang anak. Bakit mahalagang pagiging born again? Kasi mga kapatid, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. O tanong ako, may tanong po ako. Bakit nagiging anak ng Diyos? Kasi tama tito, no? Kaya ka naging anak ng Diyos kasi ipinanganak ka ng Diyos. Parang ano yan? Parang kayo po yung mga anak nyo. Okay, tita, si Olive ba anak nyo? Okay, may tanong ako. Bakit tita naging anak niya si Olive? Dahil si Olive ay galing kanino? Galing kay tita, pinanganak niya yun eh. Dinala niya ng 9 na buwan. Niluwal niya. Ang nanggaling kay tita, anak niya. Kaya si Olive, anak ni tita Virgie, kasi si Olive galing kay tita. O may tanong ako, o kayo, bakit tayo naging anak ng Diyos kung naniniwala tayong anak tayo ng Diyos? Bakit po? Isinilang. Dahil, ano po? Nagbigay na ako ng ano ha? Salita ng Diyos ay nagdiyos. Tita, bakit ka naging anak ng Diyos? Dahil? Kasi nalalig ako sa palataya at nagsisi. Okay? Pwede na po, pwede na. Nagsisi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, no? Okay, may idea ba? Bakit tayo born again kung totoong sumasampalataya tayo? Kasi di ba tito sabi nyo kanina, pinanganak ka ng Diyos, no? Kumilos ang Holy Spirit. Kaya kan sumampalataya kay Jesus, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, Sa isang banda kasi, sa isang banda, sa isang ano ko lang ha. Ang tao, kahit nag-e-exist yan, may 3 part ng katawan ng tao. Ang katawan ng tao may 3 parte yan. Ang soul, ang spirit, at saka body. Ang spirit. Although yung spirito na yan, namatay yan nung magkasala ang unang tao sa Diyos. Ibig sabihin, si Adan at si Eva. Namatay yung aspeto ng espiritual na nawala siya ng relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, noon na nagkasalang tao na dapat ang tao ay hindi namamatay sa pisikal, dapat habang buhay yan nabubuhay. Pero nung sumuway ang 2 taong yun na unang nilikha ng Diyos, ayun ay namatay yung espiritu. Nag-i-exist ba? Ano bang sinabi? Di ba? Ano bang sinabi ng kaaway? Di ba? Ang sabi, hindi kayo mamamatay. Sa physical. Namatay nga ba sila? Hindi sila namatay. Nag-exist pa rin sila. Pero ang Diyos, din kalaunan. ang Diyos dati nakakausap ng harap-harapan ng tao, pero ang nangyari noon nang magkasala ang 2 tao, hindi na nakausap ng Diyos. Ano ang namatay? Ang soul nandoon. Ang soul, ito yung nakakaramdam, ito yung nag-iisip, ito yung may katalinuhan, ito yung lahat na yon. Ano ba ang physical? Ano bang merong physical? Ito ang buhay, itong lumalakad, ito ang nag-e-exist. Tama po ba? Kung may physical ka, wala ang soul, at may buhay pa rin ang Diyos, may moral, nananatili. Pero ang relasyon niya sa Diyos ay pumatol, naglaho. O ibig sabihin ka, maborn again, ang tao kailangan maborn again, kailangan sumpalataya sa Diyos. Bakit nabuborn again ang tao? Bakit sinasabing si Kristo ay nasa puso ko? Ang tao kasi, ang pagkakaalam lang, ay nabubuhay siya, nag-i-exist niya, hindi niya kailangan ng Diyos kasi nag-i-exist niya, may buhay siya, may pera siya, may kayamanan siya, may resources siya, pero hindi niya kailangan na ang relasyon niya sa Diyos. Okay lang na mabuhay, okay lang magsimba ako, okay lang na may reliyon ako, pero ang katotohanan, ang relasyon niya sa Diyos ay patay siya. Wala siyang relasyon sa Diyos. Kung mamatay siya, anong parusa? Patungong impyerno. Anong impyerno? Dagat-dagatang apoy. Tandaan natin, sabi nga, mapaso man lang tayo ng mapaso ng katiting masakit. How about more na ang tao ay mamuhay sa impyerno ng habang buhay. Tandaan nyo habang buhay. Ang tao, ito kahit nasa Diyos tayo, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, pero ito ay panandalian lang. Mabot ka man ng 100, isang daang taon lang yun. Paano ang habang buhay na magbuburid ka sa impyerno kung ikaw ay hindi ka nabuborn again, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Diyos? Ano ang mangyayari sa'yo? Kaya ang tao bulag sa katotohanan dahil ang Espiritu
espiritu ay patay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsisisi ng mga kasalanan, na pag-amin ng makasalanan, dahil ang tao talaga ay makasalanan, lahat ng isinilang sa napupunan ng ina ay makasalanan. Tama ba? Lahat yan ay paimpyerno. Ano ang ginawa ni Kristo? Dahil lahat ay walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi ng Romans 3:23, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nakaranas siya ng 39 slashes na dapat ikaw at ako yun. Tama ba, tita? Dapat tayo lahat yun nung nasa cross, dapat tayo pinapako sa cross, pero ginawa na ni Kristo para magkanaon ka ng buhay na walang hanggan, na matatagpuan lang sa langit. Ang tao ayaw ng reliyon, ayaw ma-born again. Bakit? Akala ang born again ay relihiyon. Ang salita, bakit ka na born again? Saan ka na born again? Kay Kristo. Sino ba si Kristo? Salita ng Diyos. Hindi lang siya nakagaya ng imahinasyon natin na si Kristo ay nakapako sa cross, ay lumulutang. Total, hindi na siya nakapako ngayon, lulutang siya, nakaalalay sa atin, hindi. Bakit nananahan? Bakit na born again tayo? Na born again tayo sa salita ng Diyos dahil nananahan ang salita ng Diyos sa atin. Simula na ikaw ay magsisi, nalaman mo na ang katotohanan ng salita ng Diyos kung paano maliligtas at paano at ano ang gusto niyang pananambahan na tunay sa Kanya. Kasi sabi ko kanina, ang tunay na nananambahan ay ang tunay na mga anak ng Diyos, nananambahan sa espiritu at katotohanan, hindi sa relihiyon, hindi sa anumang sektan, hindi sa anumang grupo. The relation sa Diyos, ng tao ay dapat maborn again. Ano ba yan? Fiction. Naintindihan niyo po ba? Eager ako doon kasi alam niyo po ba kung bakit? Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya ka nandito ngayon dahil gusto ng Diyos na hindi tayo mabulid sa impyerno. Tatanungin niya, may tanong Pag tinanong ka, Mama, ako ba pasura? Pag kinuha ka ba ng Diyos, sigurado ka pang sa langit ka? 100% one. Yes. Alam niyo kung bakit? Anong ginawa mo, pastora? Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Paano yun? Nag-mission na ako Nag-mission na ako, nag-evangelize ako, ginagawa ko lahat ng ito para sa Diyos. Yung lahat bang yun? Merit ko yun para maligtas ako? Hindi kaya. Wala. Itong physical na ito, itong physical na to, sinusunod nito ang layaw. Tama po ba? Layaw lang niya. Wala po itong ginagawa na kalugod-lugod sa Diyos. Magkagawa ng mabuti po. Pastora, ang ganda naman ng ginawa nyo. Wow, pride, maganda pala ang ginawa ko. Merit na naman sa'yo. Pagmamalaki yun, kasalanan na naman yun. Akala nyo ba? Ay, pastor, nagbigay ako ng mga ngayon, ng mga gift. Ay, wow, pastora, salamat. Ay, kaya ko ba yun kung wala ang Diyos sa buhay ko? Lahat ng may source dito, lahat ng nakikita natin sa Diyos, galing sa Diyos. Tama po ba? Ang kaligtasan ni wala tayo, ni merit, ni kahit kakito. Sabi yun ay biyaya at kaloob ni Kristo. Regalong libre na ayaw ng tao. Bakit? Sinusunod ng tao ang layaw niya. Bisyo. Ano pa? Kasiyahan sa buhay. Kasi pag na-born again ako, hindi na ako pwedeng maglasing, hindi na ako po pwedeng manigarilyo, hindi, bahala ka. Manigarilyo, bahala ka. Pero ang born again, ang totoong may Diyos, alam niya kung ano ang kasalanan at hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. Tama po ba? Nagkakasala ako. Sabi nga, hindi ako perfect. Ako nakikipag-away pa ako. Hanggang ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi pag alam kong tama ako, hindi ko hahayaan kasi ipapaalam ko sa iyo kahit magalit ka sa akin. Doon ako nagkakaroon ng kaaway. Doon ako nagagalit sa akin. Pero how I realize, someday makaka-realize. May naunawaan po ba? Yes. May alam niyo na kung paano ma-born again? Kaya mahalaga ang salita ng Diyos sa pakinggan. Bakit tayo nagsisimba? May mga simbahan, maraming simbahan ngayon na hindi pinatuturo ang kaligtasan. Pamumuhay lang, magpakabuti kayo, maging moral kayo, maging mabuti kayong ina, maging mabuti kayong ama, mahalin yung kapwa, magkawang gawa kayo. Hindi po yun maliligtas. Ang tanging kaligtasan, ano po ang una? Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Hindi mo aaminin, hindi ka magsisisi kung sinasabi mo na hindi ka makasalanan. Pero pag sinabi nating hindi tayo makasalanan, anong sabi ng 1 John 1:10? Ginagawa nating sinungaling ang
Diyos. Kung sinasabi natin hindi tayo makasalanan. Kaya natin Tandaan pinagsisisi. natin ha, bakit namamatay ang tao? Lahat ng tao na isinilang sa sinapupunan ng ina ay makasalanan. Ang At pagsisisi lahat kasi ay mamamatay. panawagan sa lahat ng tao yan eh. Panawagan, Panawagan sa tama, lahat ng tao. panawagan sa lahat ng Magsisi. tao. Maano ba? Kaya pag sinasabi natin, bakit ako magsisisi? Wala naman akong ginagawa. Well, mga kapatid, ang totoo nun, ang pinanggagalingan ng kasalanan, ano tita? Saan ang gagaling ang kasalanan? Sa puso. Kasi, di ba nung ipanganak na nga tayo eh, may kakambal tayo. Ano po yun? Tayo ay nasa kasalanan. Yung po ang dahilan. Naunawaan nyo na po ba? Ngayon, may isang ilustrasyon, may isang pastor na namatay. Alam niyang patay na siya. Wala isip niya, pero alam niya nasa langit siya. Nasa langit na siya. Sabi niya, uy, wow, langit to ah. Sabi, alam mo ba, may nagtanong sa kanya, bakit ka nandito? Pastor, bakit ka nandito? Sabi nung pastor, alam kong para dito talaga ako. Alam kong papunta ako rito. Pero alam niyo, bakit alam mo? Alam niyo, nung makita niya yung sumalubong sa kanya ay may butas sa kamay. Sa dalawang kamay. Ano sabi niya? Panginoong Jesus, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Bakit ako sa langit? Kasi namatay ka para sa akin. Ibinako ka sa krus ng Kalbaryo, dumanat ang dugo sa krus ng Kalbaryo, at ipinako sa krus, pinutungan pa ng tinik dahil sa akin, dahil sa kasalanan ko. Tama ba? Kaya mo bang maligtas sarili mo, Chantal? Kaya ba, Chantal? Hindi. Kaya ba? Hindi po. Kaya ba? Jill. Ikaw, tita, kaya ba maligtas? Sarili? Sarili? Hindi. Sino lang ang pwedeng Sino pwedeng magligtas sa akin? sa pamamagitan ng ano? At pananampalataya na napatay siya para sa atin. Tandaan natin ha, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, may salita, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka nakikinig at naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristyan, sabi doon ng Kristyan, may IAN doon eh, I am nothing without Christ. Ako yun. Ako ay wala kung wala si Kristo. Kayo din po ba? Kasi ganun ang paniniwala ko. Kayo rin po ba? Yes. Na-acknowledge po natin lahat yon. Naunawaan mo ba, Chantal? Bata pa si Chantal eh. Mari masyak si Chantal, pero ito ay katotohanan ng salita ng Diyos. So, sasabihin mo pa ba? Ikaw, Christy. Naunawaan mo, Christy? Nawaan nyo aral? Kasi mahirap simba lang tayo ng simba, hindi natin naunawaan pag nagsisimba tayo. Kasi ang ikinaluluguran ng Diyos sa nagsisimba ay yung mga anak niya eh. Paano pala yung mga nagpupunta ng simbahan na napakarami? Kalugod-lugod ba sila sa Diyos? Pag hindi nila alam. Pag hindi nila alam ang kaligtasan? Ibig sabihin, may mga simbahan din kasi hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Tama ba? Problema, di tinuturo. Hindi tinuturo ang kaligtasan. Ngayon, ay naunawaan po ba lahat kung anong kaligtasan? Sabihin nyo pa ba? Ngayon, tatanungin kayo uli. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, bakit kita papasukip? Dumating ang panahon na makakaharap mo siya. Ano ang sasabihin mo sa Kanya? Nagsisino po ako pananampalataya sa iyo. Ano ang ginawa mo? Ang pagsisisi pa sa kalang pagsisisi. May ginawa ba tayo? Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit ako nandito. Namatay ka sa akin. Binigyan mo ako ng kasi ang pananampalataya na sige Panginoon na ang Panginoong Hesus ay ang kaligtasan, hindi nanggagaling sa atin, mga kapatid. Kanino nanggagaling pananampalataya? Kaloob na biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan kasi ganito po yan eh. Para kang pulubi. Alam niyo po yung pulubi? Alam niyo wala kang kakayanan kundi manghingi lang. Tama po ba? Para kang pulubi, para kang wala, para kang parang basta ka lang binigay ng isang mayaman na napakahalagang regalo para sa kanya. Naunawaan mo, Chantal? Buti si Chantal bata pa eh. And manaunawaan mo pa, Tito? Naunawaan po? Naririnig niyo po, Tito? Ayun. Ay, para din tayo, kasi ang kalagayan talaga ng tao ay parang nasa isang kumunoy.
Ano yung kumunoy? Alam niyo po ba yung kumunoy? Yung kumunoy? Yung putik, yung lupa na may tubig, konting tubig, na habang gumagawa ka para maligtas ka, lalo ka lang nalulubog. Lalo ka lang, imaalam mo lang ikamamatay. Tama po ba? Kaya kailangan ng magliligtas, kailangan ng paglalagay ng ano para maligtas ka, natutulong sa'yo. Yun ang kalagayan ng tao para tayong nasa komunidad. Kaya kinailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan, Tito? Ilay? Tita Loling, alam ko nakikinig ka, Tita. Oh. Ngayon, may dahilan pa ba? Sabihin pa ba natin na may ginawa ako, Panginoon? Ang Panginoon ang gumawa para sa iyo at sa ating lahat at sa akin. Wala kang ginawa. Wala akong ginawa para maligtas. Tama po ba? Kiel? Naunawaan po ba? Wala tayong ginawa. Walang merit sa atin. Amen po ba? Lahat ng mabuting gawa ay nagagawa natin dahil sa kanyang pangunguna sa atin. Bakit hindi ka magagawa ng mabuti? Anak ka na ng Kristo. Pag sinabing born again ka, anak ka nino? Ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ngayon, anak ka na ba ng Diyos? Kasi pag hindi ka na born again, kanino kang anak? Kanino kang anak? Pag hindi ka born again, pag wala sa iyo ang Diyos, kaninong anak ka? Yung sa kabila. Sa diablo. Kasi sabi ng mga sabi ng John 4 John 4 ba 'yon? Sabi ng John 4 sa mga ayaw sa salita ng Diyos, sa pangangaral ni Kristo, sabi ng Panginoon Jesus, kayo ay mga ulupong. Kayo ay mga anak ng tatay nyo na sinungaling, ang ama ng kasinungalingan. Walang iba kundi ang diablo. Papayag ba kayo? Makasama kayo doon sa mga anak? O, gusto nyo ba ma-born again? Gusto nyo bang ma-born again? Ang born again ba relihiyon? Nandito ba kayo dahil born again? Relihiyon to ng born again? Hindi ito relihiyon ng born again. Nandito tayo para mapuluguran ang ating tatay, ang Panginoon, ang ating Panginoon. Amen po ba? Naunawaan po ba? May gusto pa po bang magtanong, maglinaw? Baka may gusto po. Magtanong po. Chantal, gusto mo magtanong? Huwag kang mahiya. Kasi, gusto magtanong? Naunawaan po ba? Malinaw po ba? Tito, gusto magtanong? Tanong, Tito, tanong. May tanong kayo? Wala. Tanong, Ilay? Tita, may tanong, Tita Loleng? Naintindihan niyo ba? Hindi, si Tita Loleng uminom at Malinaw, Tita? Malinaw? Nakikinig ba kayo, Tita, kanina? Natulog, may ano siya, may phenamic, no? Uminom ng ano, no? Kaya, Nagpatulog yung man, nagpapahilo. Tita Virgin, malinaw. Tita J, okay, malinaw. So, hindi pa ba kayo sure ngayon na mapupunta sa langit? Hindi pa rin. Bakit, Tita? Sige, maunawa niyo, Tita. Ibig sabihin, Tita, hindi pa kayo sumasampalataya. O ano pang inaalala niyo? O, diba? Kasi ganito yon. Lalabawakan. Kasi ganito po yun. Sabihin natin,